Mga sir and madam, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aming YouTube channel, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na kayo po ay mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago ay ma-update po agad kayo. Shout out po sa lahat po mga naninirahan sa Mindanao, Visayas at sa ating mga kapatid na Muslim. Ang property po na atin na kinukuha na ng video, naka-location po ito sa Tanay, Rizal, at ito po ay may sukat na 55 hectares at ibinibinta naman po sa halagang 33 million or 60 pesos per square meter. Ang category po nito ay barangay certificate. Ang property po na ito ay dati na po itong existing na camping site bago po tayo nagkaroon ng pandemic. Sa ngayon po ang property na ito ay malinis pa. At pinakamaganda po dito ay overlooking. Nakikita po dito yung 360 degrees ng mga kabundukan ng mga sea of clouds, pero po yung Laguna Lake view ay hindi po natin makita dahil natatakpan po ng mga bundok na malayo. Ang property po na ito ay magmula po sa Metro Manila hanggang po sa loob ng property ay simentado po ang daanan at hindi po kayo makakaranas ng mga lubak-lubak dahil ito po ay pinaayos na. Ito po ang loob ng ating property at napakaganda po, napakalinis at para pong golf course ang kanyang loob ng property at marami naman pong tanim. Ang maganda po sa kalsadang ito ay talaga pong maayos, maganda, ginastusan na po ng may-ari at salubungan po ang kalsada dahil nga po ito ay camping site bago mag-pandemic. Ang lugar pong ito ay napakaganda po yan po ang loob ng property natin. Ang natatanaw po ay na bundok ay kasama pa po yan sa property at hanggang dyan po ang ating kalsada. May aakyat po natin ang ating sasakyan sa pinakatuktok ng bundok dahil po ito ay pinalagyan na ng kalsada ng may-ari. Ang kagandahan po dito sa property na ito ay overlooking na po siya na mayroon pong magandang peace and order. Dahil po ay peaceful po ang community na ito at nasa community po tayo. At isa pa po dyan, wala po ditong polusyon at malamig po ang lugar na ito. Sa Rizal po, ito na po ang malamig na lugar sa area na ito. Dahil nga po ito ay nasa bundok at napapaligiran ng bundok. Ang kuryente po dito ay solar power po ang ginagamit dahil hindi pa po nakakarating dito yung ating linya ng kuryente. At ang sabi naman ng mga residente ay malapit na pong malagyan dahil nag-request na po ang local government ng linya ng kuryente para sa lugar na ito. Tungkol naman po sa tubig, lalo mas maganda pa po ang tubig sa lugar na ito dahil spring water, yung tubig bukal na mga nanggagaling sa bundok na mas maganda pa pong inumin dahil po yung mga minerals na nanggagaling sa lupa na kailangan din po ng ating katawan ay at nandito pa po. Kaya po mas maganda pong inumin ang mga tubig bukal or spring water dahil po yan ay nandyan pang mga minerals. Ito po ang loob, nakikita nyo po may mga kalsada po siyang ginawa na makakadaan po ang sasakyan kung tayo maglilibot dahil nga po sa ito ay bundok pero dito po ay walang bangin. Para po sa inyong kaalaman, ang bundok po nito ay banayan at wala pong bangin, kaya po napakaganda ng camping site na ito. At nakabaybay pa po tayo sa creek na kung gusto nyo maligo sa creek ay available po ang creek dito dahil katabi po ng property at yan po ang kanilang hangganan sa other property. At kung kayo po ay magmumula po ng Quezon City hanggang sa property nito, more or less travel time nyo po ay 1 oras, baka hindi pa po abutin kung kayo mabilis magpatakbo. Sa mga magmumula po ng Bicutan Exit, South Luzon Expressway at sa Makati hanggang sa property nito, more or less ay 1 hour and nandito na po kayo. Ang ating pong kalsada magmula po sa Metro Manila ay malapad at puro simentado po yan at well maintained po yan ng national government. Ang ating mga highway, yung pong tinatawag na Marilaki or Marcos Highway. Tayo po ay malalapit lamang sa mga kabundukan ng Antipolo, Treasure Mountain, Sierra Madre Mountain at yung pong Little Baguio. Yan po sa Infanta Quezon, tayo po ay malalapit lamang. At kung kayo po ay magbabiyahe papunta po sa mall, magmula po sa property na ito, diyan po sa City Mall Antipolo, ay more or less travel time po mga 20 to 25 minutes ay nandun na kayo. At papunta naman po ng Robinson Mall Antipolo, more or less travel time ay 30 minutes ay nandun na po kayo.
sa SM Masinag po, ang travel time more or less ay 30 minutes. At tayo po ay malalapit lamang sa Palo Alto Homes. At diyan po sa Bria Homes, Southville Subdivision, tayo po ay malalapit lamang. At kung kayo po ay pupunta sa mga sikat na pasyalan sa Tanay, ang travel time po natin dyan ay more or less mga 5 to 10 minutes ay nandyan na po kayo. Ano-ano po yan? Yung GNM Resort, yung Treasure Mountain, at yung pong Lambingan Hills, Daranac Falls, yung pong Harana Tours, Three Spring Water, at yung Dagat-Dagatan Camping Site, tayo po ay malalapit lamang dyan. At kung kayo naman po ay kakain sa mga restaurant dito sa Tanay, ang travel time po natin ay 10 to 15 minutes ay nandyan na po kayo. Ano-ano po ang mga restaurant na malapit po sa ating property, at babanggitin ko na po lahat. Ito pong Pico de Pino, at yung pong Sierra Madre Restaurant, yung pong Martisim, La Francos Miranda, Ricardo's, Capi Caterina, Capi Natividad, at yung pong Prangito. Pagkatapos yung BNK, tayo po ay malalapit dyan. Doon naman po sa college na nasa Sampaloc, Tanay, yung pong URS, yung University Rizal System, tayo po ay malapit. Travel time po natin ay mga 10 to 15 minutes ay nandun na po tayo. Plus, malapit din po tayo sa Barangay Hall ng Cruising ng Sampaloc. Mga 10 to 15 minutes ay nandiyan na po sa public market. At sa Camp Kapinpin Tanay, tayo po ay malapit. Travel time po natin 10 to 15 minutes ay nandun na po kayo. At doon po sa kay Erap Estrada na camping site, tayo po ay malapit. Mga travel time po mga 16 to 17 minutes ay nandun na po kayo. Plus sa Regina Rica Church, yung pong mga dinarayo dito ng mga deboto, yung mga nagsisimba, yung pong Regina Rica Church ay malapit lamang po tayo. At kung kayo po ay magpupunta sa Jollibee Tanay town proper, ang travel time po natin mga 20 to 25 minutes ay nandun na po kayo. Ang maganda po, ladies and gentlemen, kung kayo po ay bibili ng lupa sa Tanay at pagkumparahin po natin sa Tagaytay, ang Tagaytay po ay kilala talagang malamig na lugar yan. Pero sa ngayon po, ang ating dyan na traffic ay masyado na po mabigat, at papunta at pabalik natatraffic na po tayo dyan. At isa pa po na iniisip or binabanggit ng aming mga buyers, kaya mas gusto nilang bumili sa Tanay at yung property nila sa Tagaytay ay binibenta, dahil po dito sa Tanay ay wala pong traffic dito at wala po ditong bulkan na maaari sa inyo makaisturbo kung sakali po na iyan ay sumabog or magkaroon ng eruption, dahil po ang Tanay ay wala po itong bulkan. At ang maganda po sa Tanay ay malamig din po ang klima, at napakaganda po ng mga overlooking na mga mountain views, mga sea of clouds. Sa Tagaytay po meron din po tayo dyan overlooking yung Taal Lake at saka yung Ocean Sea. Dito po sa Tanay naman, ang makikita po natin dito yung overlooking Laguna Lake view, at napakadami pong mga kabundukan na talagang green na green pa, kaya napakaganda pong bumili dito. At marami po ako na encounter ng mga buyers na yung property nila sa Tagaytay ibininta nila at dito po ibinili sa Tanay, kasi po ang Tanay ay maganda po at malapit sa Metro Manila. Ang isang oras mo po ay nandito ka na at hindi po masyadong matraffic dahil malapad ang kalsada. At sa ngayon po ay tuloy-tuloy po ang papatupad ng road widening. Left and right po yan, 15 meters po, dahil preparation po yan sa gagawing port sa Infanta Quezon. Mga sir and madam, kung kayo po pala ay naghahanap ng lupa na mabibili, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na maghanap po kayo sa Philippine Pro Realtor TV, dahil napakadami po nating property dyan. Pero mas maganda po bago kayo maghanap ay nakapag-subscribe po kayo para inyo pong makita lahat dyan, at pati po yung mga bago inyo rin makikita. Kung sakali naman po, yan pong mga nakikita ng bundok na yan, ang natatanaw nyo pong bundok na yan, hanggang dyan po ang kalsada natin. At dyan po sa taas may mga cottage po yan na mga pasyalan. At kung kayo po ay gusto nyo makaranas na makaakyat sa bundok na hindi kayo mahihirapan, ang lugar pong ito ay napakaganda, dahil pong ating sasakyan hanggang po doon sa bundok, na sa ibabaw ng bundok ay aabot po doon dahil may kalsada na po.
Kung sakali po na wala kayong napili dyan, wala kayong nagustuhan, kayo po naman ay mag-request na lamang ng property for sale sa Philippine Pro Realtor TV dahil marami po tayong property. Ngayon po, ang gawin nyo lamang po sa inyong pag-request ay banggitin nyo na sa amin ang buong detalye ng property na hinahanap nyo at gusto nyo bilhin. Ano-ano po yon? Saang lugar? Ilan ang sukat? Anong klaseng property ang inyong bibilhin? At magkano po ang budget nyo para kami naman po maghahanap kami sa aming listing at kung meron na ay agad po naming may offer sa inyo. Kung sakali pong kami po ay wala sa aming listing, kami po ay magpapahanap alang-alang po na makabili kayo ng property na ayon sa gusto nyo. At ito po ang lagi naming sinasabi sa Philippine Pro Realtor TV. Wag na wag po kayo magmamadali sa pagbili ng lupa, lalo na po sa pagbabayad. Kasi po pagka po pinairal natin ang ating feelings or emotion, maaari po tayong magkamali at mawala tayo sa procedure at sa focus. Kasi po pagka na po ang feelings at emotion na po ang ating pinairal, minsan po nawawala po yung ating focus at nagkakamali tayo. Kung sakali pong magustuhan nyo ang lupa at meron po tayong kalaban, may kaagaw tayo at may karibal tayo, ang gagawin po natin dyan ay mag-initial verification po muna tayo. At pagka nakita natin na okay ang property, mag-earnest money po tayo as a reservation. Kasi pagka meron na po tayong earnest money or reservation, hindi niya po pwedeng ibigay sa iba dahil nakasama po yan sa agreement. At ang pera nyo po ay refundable pagkasakali pong nabigo sila na maibigay sa atin ang lahat ng ating mga requirements na hinihingi. At yan po ang magandang procedure sa pagbili ng lupa. Huwag po muna mag full payment. Ang maganda po mag-earnest money. Shout out po sa lahat ng ating mga investor, buyer, OFW, mga pensioner at sa lahat po ng ating mga senior citizen. Kaway-kaway mga lolo at lola. Happy viewing po sa inyo.